Isang mapagpalang araw sa inyo mga ka-explorer at katatapos lang po ng klase ko ngayon at meron lang po ako sa inyong isi-share na isang maiksing kwento tungkol sa batang si RJ, hindi niya tunay na pangalan mga ka-explorer. Opo, kahapon ay inoobserbahan ko yung mga bata habang nagsusuot sila ng kanilang mga sapatos. Opo. Dahil dito sa aking classroom ay naka-sleepers po sila. So kahapon habang nag-o-observe po ako ng mga bata, habang nagpapalit sila ng kanilang sapatos, uwian na kahapon, ay may napansin ako sa isang bata na si RJ. Opo. Habang siya'y nagpapalit ng kanyang sapatos, ay napansin ko na ito pala ang suot-suot niyang tsinelas mga ka-explorer. Ang liit lang nito kumpara sa kanyang medyo mahaba ng paa. So, ibig sabihin, lampas na dito ang kanyang paa. Tingnan nyo naman ang itsura. Ayan. Tapos mga ka-explorer ay nagpalit siya ng kanyang sapatos. Hirap na hirap siya mga ka-explorer na pagkasyahin ang kanyang paa sa kanyang sapatos. Gawa ng masikip na nga yung kanyang sapatos sa kanyang paa. Wala lang, parang kinukurot lang mga ka-explorer yung puso ko na makita yung bata na ganito ang sitwasyon. Opo. So, natanong ko na lang sa sarili ko, ilan pa kayang mga bata dito sa pampublikong paaralan katulad ng tinuturuan ko ang nagsasakripisyo at nahihirapan masapinan lang yung kanilang mga paa. Dahil ang panahon kasi ngayon mga ka-explorer dito sa amin ay palaging naulan. Opo, palagi siyang umuulan dito. Kaya kailangan talaga ng mga bata ng maayos na sapin sa kanilang paa. Nung makita ko si RJ, awang-awa ako sa batang ito. Dahil masikip na nga yung kanyang sapatos. Kaya sabi ko, meron pa naman doon si Eman pinaglumaang sapatos. Pero bago pa naman. Kaya ngayon ay daladala ko at eto siya. Hindi man siya bago mga ka-explorer. Pero maayos pa naman dahil mabilis lang itong napagsikipan ni Eman. Ayan, maayos pa naman siya. Ayan mga ka-explorer. O, hindi ko na lang siya linabhan dahil maulan nga, hindi na magagamit ni RJ kasi matagal matutuyo. So, imbis magagamit niya, ayan. So, pinunasan ko na lang siya dito. Ayan siya. Ayan. So, sana ay magbigay ito ng ngiti sa mga mukha ni RJ. Opo. Pero, habang pinapakita ko sa inyo ito mga ka-explorer, tingnan nyo ito. Habang pinapakita ko ito sa inyo mga ka-explorer, siguro, naiisip ko, siguro hindi lang si RJ ang nakaka-experience ng ganitong sitwasyon. Marami pang bata ang nagsasakripisyo, may mga butas na tsinelas, makapasok lang sa paaralan at magkaroon lang ng proteksyon o sapin yung kahit ilang bahagi lang ng kanilang paa para makapasok lang sa paaralan. Yung ganitong sakripisyo ay nakaka-appreciate na sa mga batang katulad ni RJ dahil knowing RJ, nito sa klase yung desidido siya sa kanyang pag-aaral. Kaya siguro kahit ganon, kahit masikip, kahit maliit na sa kanya, kahit ang dungis-dungis na, kahit ang pangit-pangit ng tingnan, walang problema yun sa kanya. Basta ang importante, makapasok siya sa paaralan. Kaya naisip ko mga ka-explorer, ilan pa kayang katulad ni RJ ang pwede nating matulungan
o mabago ang kanilang, kahit papano ay mabigyan natin ng ngiti sa kanilang mga labi. So ngayon ay mga ka-explore, ay excited ako na ibigay ito kahit medyo luma na, kahit gamit na, ay excited ako na makita ang mukha ni RJ na masaya dahil yun, syempre makapagbibigay tayo sa kanya ng ngiti sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kailan ba nag-umpisang tiisin ni RJ yung ganun. Dahil ngayon ko lang siya naobserbahan na hirap siyang isuot yung kanyang maliit na sapatos para sa kanyang medyo lumalaki ng mga paa, mga ka-explorer. Kaya ayun mga ka-explorer, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Oo, hindi naman ako nagbabrag na ako'y tumutulong, kundi gusto ko lang din iparealize sa madaming tao na ilan pa kaya po ang katulad ni RJ na nangangailangan ng tulong natin. Oo, pwede tayong makapag-create ng pagbabago dito sa mga batang ito na mga desididong mag-aral, nagsasakripisyo, magkaroon lang ng sapin yung kanilang paa, masaya na sila basta makapasok sila sa kanilang paaralan at makita nila yung teacher at matuto sila sa mga itinuturo ng kanilang teacher. So yun, natutuwa ako sa mga batang ito na hindi sila nahihiya sa kung anong meron sila. Pinagkakasya nila din kung anong meron sila basta makapasok sila sa paaralan. And that's very nakaka-happy po mga ka-explorer, yung ganun. Kaya si RJ ay bibiyayaan natin para sa ngayon dahil kahapon ko lang po ito napansin. So meron naman luma doon sa bahay pero pinaplano ko na bilhan si RJ ng mga tsinelas at sandalyas, pati na rin sapatos na bago para naman ay may maisuot siya papalit-palit lalo na sa ganitong sitwasyon o baka kailangan din niya ng bota dahil grabe po talaga ang ulan dito sa aming lugar. So ayun mga ka-explorer, sana hindi lang si RJ ang pwede nating matulungan mga ka-explorer. Opo. So ayun, siguro ito na yung calling ko mga ka-explorer na pinakita sa akin ni Lord yung pangangailangan ng ilang mga bata na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Mga ka-explorer, dahil tayo ay mga explorer, ay tulungan natin itong mga batang ito na mag-explore gamit ang ating mga ibibigay na sapin sa paa. Maraming salamat mga ka-explorer. Inaanyayahan ko kayong lahat na tingnan nyo yung kapitbahay nyo, yung kaklase ng anak ninyo o yung mga anak ng mga kaibigan nyo kung meron pa ba silang mga sapin sa kanilang mga paa. Yun lang po mga ka-explorer at magandang umaga sa ating lahat.